patuloy pa rin ang deliberasyon para sa Reproductive Health Bill. Para i-update tayo sa mga kaganapan sa Kamara, makakapanayam natin si Representative Edsel Lagman, ang author ng panukalang ito. Magandang tanghali po, Congressman Edsel Lagman. Magandang tanghali, Sandro. Kamakailan ay naireklamo ninyo na naantala ang paghahain ng mga revisyon sa panukala. Ano po ang epekto ng mahabang privilege speeches ng inyong mga kasamahan sa Kamara na tutol sa RH Bill? Well, ito ay nakakaantala ng mabilis na proseso. Opo. Sapagkat ng binutuan ng Kamara na itigil na ang period of interpellation and debate, ang gusto sabihin nun, isunod na yung period of amendments para magpatuloy na yung proseso at bago magputuhan sa second and third and final reading. Ngunit talagang na-delay ito at inabutan pa ng mga maraming holidays, kaya hanggang ngayon hindi pa natutuloy yung period of amendments. Ang sabi ng Speaker Sally Belmonte, ipapatawag niya raw yung mga kinatawan ng pros at anti upang mapag-usapan yung sapat na timetable para sa RH Bill, sapagkat by September 10, yung budget bill ay pupunta na sa plenaryo at ito ay binibigyan din ng priority. Ngunit kailangan malaman ng lahat na pareho priority ang RH Bill at yung budget, sapagkat complementary itong dalawang to. Kahit anong laki pa ng ating national budget, kung hindi natin mabigyan ng sapat na solusyon ang lumulubong populasyon, ay talagang hindi maging adequate ang pundo ng gobyerno para sa basic social services, including ang pagharap ng climate change at risk management. Bali, Congressman, hindi pa po nare-resolve yung delay na ito hanggang ngayon? Well, ang sabi ng Speaker Belmonte, ipapatawag niya yung pros and antis, pero ngayon araw, ipatawag o bukas upang sa susunod na linggo, ituloy na talaga yung period of amendments bago kami pumunta sa second reading at sa third and final reading. Opo. Congressman, maiba naman po yung tanong ko. Ano ang mga revisions naman na ginawa ng panukala? At ba't naman po kinailangan ma-revise yung mga ito? Sapagkat nga, kailangan mabigyan ng atensyon at yung mga concerns, reservation at objection ng mga lumalaban sa RH Bill. At kami naman ay payag na mag-revise o mag-amend ng panukala at pagbigyan yung mga oppositors. Opo. Pero hindi kami magbibigay sa mga killer amendments na masisira ang essence or core ng aming panukala. Opo. For example, ibinigay na namin yung vision on dear family size, kahit ito ay hindi mandatory at hindi punitive, sapagkat nakakagulo raw, sabi ng laban, na ito raw ay parang yung one-child policy ng China, kahit hindi totoo, sapagkat ang provision is only creating an ideal or a norm of two children per family. Pero ito hindi naman mandatory at hindi naman compulsory. Para maiwasan na ang mahabang pagdidebate dito at maiwasan na ang mga criticism, ay kami sumang-ayon ng tanggalin na lang ito. Opo. Isa bang pumayag kaming tanggalin ay tungkol doon sa malicious misinformation na isang crimen under the RH Bill. Ang sabi namin, okay, kung ayaw na ninyo itong malicious misinformation na isang prohibited act, okay lang yan. Opo. Sapagkat naman meron yung mga malicious misinformation ay posibleng makukover ng existing penal laws on libel. Pumayag din kami na yung source ng mobile health care units or service ay hindi na ang galing sa exclusively sa PDAP, sapagkat maraming mga kasama, ang sabi nila, yung PDAP ay ayaw nang gamitin para doon sa service yun. At sabi namin, okay, ang punto ay magagaling sa national government. At doon naman sa mandatory sexuality education, pumayag din kami, yung mga magulang na ayaw nilang mag-attend ng sexuality and reproductive health classes yung mga anak nilang minor de edad,
ay pwede Opo, they can opo. opt out. They cannot be compelled to let the children attend. At Opo. kami pumapayag na dyan. So, marami na kami ginawang hakbang para nga maiwasan na nga yung mga criticism at posisyon ng mga lumalaban dito sa RH. Okay. Ang problema lang, hindi nila mapakinggan ang mga amendments ito sapagkat dinibili na ang proseso. Ang Opo. sabi ng mga obispo, sila daw ay pupunta sa Korte Suprema upang i-challenge yung constitutionality Opo. ng mission. Ang sabi naman namin, walang problema yan. Pag ito ay sa batas na, pupunta Opo. tayo sa Korte Suprema. Kami ay naman naniwala na this is constitutional. Pero parang mas mabilis pagpunta sa Korte Suprema, kailangan maisabatas na muna ang bill sapagkat ang Korte Suprema ay walang jurisdiction kung ang isang panukala ay panukala lamang. Kailangan isang batas na. Congressman, huling katanungan na lang po kasi siyempre kadugtong po ng mga nasabi nyo and batay po sa mga circumstances ng deliberasyon ng panukala, gaano po katagal kaya tingin nyo aabutin bago makitang liwanag na ang RH bill? Well, ang aming optimistic schedule ay talagang bago dumating ang national budget sa plenaryo sa September 10. Pero kung hindi kakayanin, meron pa tayong isa hanggang Disyembre bago mag-Christmas break na ito ay maisabatas na. Mapasa na ng mababang kapulungan at makapunta na sa Senado. O yung Senado naman, mapasa na yung version nila at makapunta na sa mababang kapulungan bago pumunta sa Pangulo. Opo. Maraming salamat po, Congressman Edsel Lagman. Maraming salamat, Sandro.